Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. Ilang aberya at ballot snatching sa barangay elections na itala ng COMELEC. Alas 3 na ng pagsasara ng mga polling precinct. Alas 3 sa pagsasara po ng mga polling precincts, hindi palalawigin. 2 patay sa karahasan sa mismong araw na ito ng botohan sa Negros Occidental. Eskwelahan naman sa Maguindanao na gagamitin sa ng polling precinct ay sinunog. Pag-asa nagbabala sa papasok na bagyo sa bansa bukas. Pagbiyahe ni Senador Jinggoy Estrada patungong Amerika hindi kayang pigilan ayon sa DOJ. Headline. Balitang negosyo natin, patrol boat binigay ng BFAR sa Bantay Dagat Task Force sa Oriental Mindoro. Headlines. Balita abroad, biyahe ng mga tren at eroplano kanselado sa UK dahil sa nakaambang pananalasa ng bagyo. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. 7.2 earthquake, initial estimate. Yan po sa Bohol. Mga kasama, naguhumiyaw ngayon ang mga panaghoy ng tulong mula sa mga kababayan nating mga Boholanos na unti-unting binabangon ang kanilang mga buhay sa mga gumuho na dulot ng 7.2 magnitude na lindol na tumama sa Bohol nitong Oktubre 15. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Ang DZXL 558 RMN Manila kasama ang radyo mo nationwide RMN Network muling kumakatok sa bawat puso ng sambayanang Pilipino. Natulungan nating bumangon ang mga biktima ng lindol sa Central Visayas, lalo na sa lalawigan ng Bohol. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Humihingi po tayo ng donasyon tulad ng food packs, mga damit, gamot, bottled water at iba pang mga esensyal na pangangailangan ng mga kababayang biktima ng lindol katulad ng mga gamit sa kusina ang aming inaapela sa inyo ngayon. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Mangyari dalhin lamang sa DZXL 558 RMN Manila ang inyong donasyon dito sa EDSA Guadalupe, Makati at maging sa lahat ng RMN stations at affiliate stations sa buong bansa. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay ng Philippine National Red Cross sa inyong lugar. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Sa panahon ng mga kalamidad, sakuna o trahedya, bukod sa awa ng Panginoong may kapal, walang tutulong sa kapwa Pilipino, kundi ang Pilipino. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Lunes, October 28, 2013. Ito ang numero 1 na RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live na live sa DXMB 648 RMN Malaybalay, DZRS 1179 RMN sa Sorsogon, DYHP 612 RMN Cebu at DYRI 774 RMN Iloilo. Live pa rin international via www.rmnews.com/tv at WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN.
Pinakilos na mga kasama ni Comelec Chairman Sixto Brillantes ang kanyang mga tauhan para aksyonan ang napaulat na ballot snatching. Kanina madaling araw yan sa barangay San Antonio, Katubig, Northern Samar. Ayon kay Brillantes, kasama sa kanyang pinaimbestigahan kung gaano karami ang posibleng maapektuhan ng nasabing pangyayari. Samantala, inihag din ni Brillantes na maaari pa ring tuloy ang halalan sa mga barangay na nagkaroon po na agawan ng balota. Partikular na tinukoy ng komisyon ng barangay Bukot, Umos, Tabuan, Lasa. Ito'y sa Basilan at barangay San Antonio, Katubig sa Northern Samar. Nilinaw nito na pinapayagan ng mga election supervisor na gumamit na ordinaryong papel na lalagyan ng 8 linya para sa pangalan ng ibobotong kapitan at 7 kagawad. Kailangan ay permado rin ng BEI o ng Board of Election Teller. Ang bawat balota dapat isundin ng 8 oras sa botohan. Depende kung ng oras na nakapagsimula. Ballot snatching, authorize yung aming election officers. Improvised ballots. Tapos yun ang gagamitin. So ngayon, ginagawa na nila improvised ballots. Ini-initial lang lahat yan ng lahat ng aming mga opisyal para yun ang gagamitin balota. Tapos itutuloy na ang voting. Basta nagawa na namin yung improvised. Comelec Chairman Brillantes, RMN. Saho ang patay sa ambush sa Maguindanao. Ay balita ho mula sa Cotabato, si kasamang Amir Sinsuwat. Kasama natin sa balita, Amir. RMN Report. Isang patay habang isa naman ang sugatan sa ambush na naganap sa bayan ng Radyabuayan. Ito naman ay sa lalawigan ng Maguindanao. Ayon kay Radyabuayan Mayor Dato Samsamin Ampatuan, nangyari ang ambush kaninang alas 10 ng umaga kung saan ito ay may layong 200 metro sa may barangay Milab Elementary School. Kinilala ang biktima na si Nasser Malan na idineklarang dead on arrival, habang critical naman ang kanyang pinsan na kinilalang si Saudi Untong, pamangkin ni Dato Pincol na tumatakbong barangay chairman. Una rito ay nagkaroon kanina ng mainitang diskusyon ng ilang kandidato sa loob ng polling precincts, kabilang na rito si Dato Pincol. Tinawag nito ang kanyang pamangkin para sa reinforcement at nang ito ay ambusin. Ang mga biktima ay dinala sa Maguindanao Provincial Hospital sa may Sharif Agwak, Maguindanao. Samantala, kapon ay mayroon pong 4 na silid-aralan ang sinulog naman dyan sa bahagi naman ng Bongo Island sa may Parang, Maguindanao. Samantala, kagabi rin ay isa rin pong eskwelahan sa may Pikit, North Cotabato ang hinagisa naman ng M79 grenade launcher, particular ang Gokotan Elementary School. Kasama mo sa RMN Cotabato, Amir Sinsuat, Tatak, RMN. Breaking news. Radyo mo nationwide. Kasama abot na po sa 153 ang naaresto ng Philippine National Police hinggil sa paglabag sa liquor ban. Ayon kay spokesman si Superintendent Wilben Mayor, batay sa nationwide monitoring ng police, ang PRO 11 na nakapagtala ng pinakamaraming lumabag kung saan umabot ito sa 51. Sinundan niya ng NCRPO itong Kalakhang, Maynila na mayroon pong 42 violators. Kasunod naman ang PRO 4A na may 32 at 28 sa Region 3. Ang mga naresto ay maharap sa kasong election offense. Samantala, makit na sa 593 ang bilang na mga lumabag sa gun ban kung saan 492 na ang mga baril na nakumpiska. Habang nasa may 4,000 mahigit ang mga bala. Kasabay ho ng pagsisimula ng botohan ngayong araw, muling ipinaalala ni Comelec Chairman Sixto Brillantes na wala ng extension pa para sa barangay election sa buong bansa. Ayon kay Brillantes, matagal na nilang sinasabi na mano-mano nga ang magiging sistema sa halalang pambarangay. Kaya't siguradong mas mahaba ang proseso nito kumpara sa automated elections. Iginit din ni Brillantes na hanggang alas 3 lamang ngayong hapon ang botohan at hindi na nila ito i-extend. Nasa mahigit sa 54 na milyong registered voters sa buong bansa ang lalahok sa halalang pambarangay para punan ang may 42,000 barangay chairman posts at mahigit 200,000 na pwesto para sa barangay kagawad. Kinan sila makasama ng Comelec ang barangay election sa Kalayaan Group of Islands sa Palawan dahil sa masamang panahon. Sa halip itinakda ng Comelec ang botohan sa nasabing isla na binubuo ng 12 barangay sa Oktubre 30 hanggang 31. Nabatid na ng tala ang pagde-deliver ng election paraphernalia dahil sa malalaking alon sa dagat. Batay naman sa abiso ng Pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone na siyang nakakapekto ngayon sa Palawan at Northern Mindanao.
Meron pong ballot box sa Basilan. Ang tinangay. May dagdag na balita to. Kasama natin sa balita live si Rhea Mamoga. RMN Report. Tinangay nga ng isang grupo ng mga armadong lalaki ang isang ballot box sa Tabuan, Lasa, Basilan, pasado alas 7 kaninang umaga. Ayon dito kay SPO1 Arnoldo Retelda, ang Basilan Police Provincial Office, i-deliver sana ang nasabing ballot box para sa barangay Bukot Unos nang harangin di umano ng ilang armadong lalaki. Hindi naman matiyak pa ng mga otoridad kung ilan ang suspect at kung kaninong grupo kabilang ang mga ito. Tumakas umano ang mga suspect sa direksyon patungo sa barangay Lamawan. Tuloy naman ngayon ang kanilang investigation sa insidente at inaalam pa nila kung ano ang naging epekto ng insidente ito sa isinasagawang halalang pambarangay sa lugar. Kasama mo sa Kampo Krame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Yung pong barangay election sa 4 na lugar sa Calayan o Kalayaan Island tuloy na. Kasama natin sa balita live si Angel Ronquillo. RMN Report. Tuloy na nga ang halalan sa 4 na barangay sa Calayan, Cagayan. Ito ay matapos na irekomenda ng Provincial Election Supervisor ng Calayan, Cagayan na ipagpaliban ang halalan ngayon doon dahil sa hindi pa nakakarating na mga balota at election paraphernalia. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, ginagawa na nila ng paraan upang matuloy ang pambarangay na halalan sa mga barangay ng Minabel, Babuyan, Claro, Dalupili at Balatubat. Paliwanag ni Brillantes sa kapag dumating na ang mga election paraphernalia sa 4 na nabanggit na barangay ay maumpisahan na eleksyon. Sinabi ni Brillantes sa tatagal ng botohan ng 8 oras. Kapag inabot naman anya ng gabi ay mari ituloy kinabukasan ang eleksyon. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Bukas ho ng hapon, inasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagong bagyo. Kasunod ho ng namataang weather disturbance formation sa silangan ng Bicol Region. RMN News Panahon. Sabi ho ng Pag-asa, malapit na ho ang namumuong sama ng panahon sa teritoryo ng Pilipinas at mabilis ang pag-uusad nito sa nakalipas na magdamag. Inaasang tatama po ito mga kasama sa pagitan ng Central at Northern Luzon. At pero tiyak ho, ang sabi ng Pag-asa, hindi ito magiging super typhoon, ngunit tiyatayang maghahatid ho ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kung papasok sa PAR, papangalanan siya bilang Bagyong Binta na siya ika-22 bagyo na ngayong taon. Ngayong araw ay patuloy na makakaranaso ng banayan na panahon ang Luzon habang makulimlim naman sa Visayas at Mindanao. Ang Palawan, Eastern Visayas at Northern at Western Mindanao ay malaki ang posibilidad na uulanin mamayang hapon. Mga kasama, dahil sa walang tigil na pag-ulan sa nakalipas sa magdamag, umabot hanggang Baywang ang baha dyan ho sa may Bulok Creek sa Coronadal City. Mayroon na isang bahay ang tinangay ng baha sa Parish Center. Dahil dyan kagad na pinagutos ang forced evacuation sa mga residente. Inamin naman ni Justice Secretary Leila de Lima na hindi niya kayang pigilan ang pag-alis ni Senator Jinggoy Estrada papuntang Amerika. Ito ay matapos kumpirmahin ni de Lima na tinawagan siya ni Estrada para magpaalam na pupunta ito ng Amerika para samahan ang kanyang misis na magpatingin sa doktor. Maliwanag pa ni de Lima, hindi pa kasi pumapayag ang Department of Foreign Affairs na kanselahin ang pasaporte ni Estrada at iba pang inirekomendaan niya. Ngayon man anya, tiniyak ni Estrada na babalik ito sa Pilipinas sa susunod na buwan, bagamat hindi sinabi ang petsa ng kanyang pag-alis. Pangulong Noy namigay ng maagang pamasko matapos bumoto. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Umagang pamasko ang natanggap ng matandang mag-asawa mula kay Pangulong Ninoy Aquino matapos itong bumoto sa Central Azucarera Elementary School kanina. Nakasabay kasi ni Pangulo Aquino na bumoto sina Lourdes at Domingo Simon. Parehong mahigit 80 taong gulang at si Mang Simon Mang Domingo ay sinasabing may sakit sa pakutok-pato. Nang makausap ni Pangulong Aquino ang dalawang matanda ay agad na kinuha ng Pangulo ang address at pangalan ng dalawa at nangakong ipagagamot si Mang Domingo. Tinatasan ni Pangulo Aquino ang Presidential Management Staff na sunduin bukas ang matandang mag-asawa para maipagamot sa Maynila. Napatid kasi na natawa si Pangulo Aquino sa mag-asawa dahil sa kabila ng kanilang edad at kapansanan ay bumoboto pa rin ang mga ito. Kasama mo sa Tarlac para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama, nagbigay po ang BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang patrol boat sa Provincial Bantay Dagat Task Force ito ng Oriental Mindoro.
po ay para mapangalagaan ang karagatan, gayon din ang yamang dagat, lalo't isa ang pangingisda sa mga paunahing pinagkakitaan sa Oriental Mindoro. Nasabing patrol boat ay may habang 28 feet, nagkakalaga ng 2 milyong piso. Ayon sa Provincial Agriculture Office, ang nasabing patrol boat ay gagamitin ng Bantay Dagat Task Force sa pagpapatrolya. Magagamit din ito para sa reef monitoring, sa pagkuha ng impormasyon sa kalagayan ng bahura, partikular sa marine protected areas at iba pang coral reef areas sa lalawigan. RMN News Abroad. Sa United Kingdom, dahil sa nakaambang pananalasaw ng bagyo roon, ay paralisado ang biyahe ng mga tren. Kanselado ang ilang flights ng eroplano sa Gran Bretanya. Ang Southwest Trains at Eurostar ay kinansela ang biyahe habang nagbabala naman ng Heathrow at Gatwick airports na magkaroon ng kanselasyon ng biyahe. Kasabay niyan, inaasahan na mag-iwan ito ng malawakang pinsala habang nagbabala naman ang Environment Agency sa posibleng baha at pagkatumba ng mga punong kahoy. Ang naturang bagyo ay may taglay ng lakas na hangin ng 130 km per hour na itinuturing na pinakamalakas na tatama sa UK sa loob ng isang dekada. Live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig muli ang numero 1 RMN News nationwide. Lunes ng tanghali, October 28, 2013. Sa mga taga-Naga, ang si Ed Ventura susunod na sa RMN News Diretso Balitang Naga sa DWNX 91.1. Panoorin po mga kasama ating naging pagbabalita ng alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. At salamat din sa inyong naging thank you Lord. Tayo po ay nagkasama-sama muli. Sama niyo sa serbisyo publiko po si Buddy Oberas At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo nationwide. Ang pinakamalaking mga balita habol sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Oras sa ng PhilHealth, alas 12:18. That time check was brought to you by